Nabalot ng emosyon ang buong Tel Aviv sapagkat mahigit 30,000 mga Hudyo ang nagkatipon sa isang parke nito na Yarkon Park. Ito ay upang gunitain ang isa sa mga pinakamalaking trahedya na naranasan ng Israel sa kanilang kasaysayan, ang nangyari noong October 7, 2023 na kung saan sinalakay ito ng militanteng grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas na kumitil naman ng mahigit 1,000 mga Hudyo. Kahapon ay October 7, 2025 at 2 taon na ang nakalipas mula nang salakayin sila ng Hamas at 2 taon na rin sariwa pa sa alaala ng mga kaanak ang kanilang mga yumao. Hanggang ngayon ay marami pa ang naghihinagpis sabagat meron pang mga bihag na ngayon ay hindi pa pinapakawalan ng Hamas. At habang nagtitipon ang mga Hudyo upang maghinagpis, ang Hamas naman ay nagkakatipon din at nagse-celebrate at tinatawag na Glorious Day of Success ang October 7. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, dating gawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman ng maliit na channel na ito. At nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng matamis mong like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 8, 2025. Kahapon ay October 7, 2025. Ibig sabihin mga kaibigan ay nagmarka na ng 2 taon ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. 2 taon na rin ang nakakalipas at hanggang ngayon marami pa sa mga Hudyo sariwa pa rin sa kanilang isipan at damdamin ang isang napakalaking trahedya na nangyari sa kanilang bansa. Ito ang ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023 na kumitil ng 1,200 na mga Hudyo. Marami na ang nadamay sa ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel. Lumawig pa ang digmaang ito mula Israel hanggang Lebanon, mula Israel hanggang Yemen, mula Israel hanggang Syria, mula Israel hanggang Iran. Marami ng mga sibilyan ang nadamay, pinakamarami sa Gaza. Marami ding mga sibilyan ang nadamay sa Lebanon, maging sa Yemen at sa Iran at Syria. Hindi rin maikakaila na marami rin sa puwersa ng Israel ang nalagas. Maging ang United States of America ay sumali na rin. At kahapon, October 7, ayon sa ulat ng The Times of Israel, ay nangyari ang isang napakalaking pagtitipon sa Tel Aviv. Ayon sa ulat, ito na ang pinakamalaking pagtitipon na isinagawa ng mga Hudyo mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. May mga dalangin na isinasagawa, merong konsyerto at nagsigawan din ang mga Hudyo at ang kanilang isinisigaw sa Hamas ay pakawala na ang 48 na mga hostages na hanggang ngayon ay hindi pa pinapakawalan. Nagsalita rin ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at nangako na kanilang kukunin ang 48 na mga bihag. Maliban sa pangakong kukunin ang mga bihag, sinabi rin ni Benjamin Netanyahu na ipagpapatuloy nila ang elimination of the Hamas rules. Ipagpapatuloy daw ni Benjamin Netanyahu ang isa sa kanilang objective sa kanilang pakikipaggera sa Hamas. At ang objective na ito ay ubusin ang Hamas. Now, hindi kaya ito makakaapekto sa nalalapit na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas? Sabagat nito lamang nakaraang araw mga kaibigan, sumang-ayon na kasi ang Hamas na kanilang pakakawalan lahat ng mga hostages na kanilang hawak. Ito ay alinsunod sa isa sa mga point ni President Donald Trump na kinakailangang gawin ng Hamas. Lalong-lalo na nagbigay ng ultimatum si President Donald Trump sa Hamas. Binigyan lamang ito ng 2 araw hanggang 3 araw na kinakailangang gawin ng Hamas ang kanilang hinihingi. At kung hindi ay mahaharap sa isang napakalaking consequence ang Hamas. Pero lumipas na ang 3 araw at walang ginawa si President Donald Trump na pagsalakay sa puwersa ng Hamas.
Ito ay sa kadahilanan na pumayag kasi ang Hamas na pakawalan ang kanilang mga bihag. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang negotiations at nagbabalak ang mga negotiators na magkaharap ang Israel at Hamas. Ang nasabing negosasyon hindi lang dadaluhan ng mga negotiators na nasa Asia o sa Middle East, kundi dadaluhan ito ng mga malalaking negotiators na nagmula pa sa Europe at United States of America. At hanggang ngayon ay marami pang mga hirit ang Hamas at sinasabi pa ng pamunuan ng Hamas na talagang gagawin daw ni Benjamin Netanyahu lahat ng mga paraan upang isabotage ang naturang peace deal. Pinapalabas ng Hamas mga kaibigan na hindi raw seryoso si Benjamin Netanyahu sa peace talks. Marami ang mga nagtatalo-talo sa social media. Merong mga pro-Israel, merong mga pro-Palestine o pro-Hamas. Marami ang mga nagsasabi na kung hindi lang daw nag-aangkin ng lupain ang Israel sa Gaza, sa Lebanon at Syria ay wala sanang gera na mangyayari sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Naniniwala ba kayo dito mga kaibigan? Meron ding mga nagsasabi na kung hindi lang umatake ang Hamas sa Israel noong October 7, maganda sana ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng Israel at ng Gaza. Ayon pa nga sa maraming mga Hudyo, ang kanilang magandang buhay ay napalitan ng isang napakalaking bangungot mula noong October 7 hanggang sa kasalukuyan. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, sino nga kaya sa tingin ninyo ang nag-umpisa ng napakalaking gulo sa pagitan ng Israel at ng Hamas? Israel ba o Hamas? Ipaalam ang inyong mga komento dyan mga kaibigan. Samantala, habang naghihinagpis ang maraming mga Hudyo sa Tel Aviv, ayon pa rin sa ulat ng Times of Israel na ang Hamas ay nagmarka din ng 2 taong digmaan mula noong October 7 hanggang ngayon. At ayon sa Hamas, ayon sa ulat ng The Times of Israel, ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel noong October 7 ay tinatawag na Glorious Day of Success. Dagdag pa ng Hamas, ang naturang pag-atake ay isang meaningful turning point. Hindi lang sa Israel nangyayari ang isang napakalaking pagtitipon upang gunitain ang October 7. Nangyayari rin ang isang napakalaking pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Katulad mga kaibigan ng nangyayari sa London. Dumagsa ang napakaraming mga pro-Israelites at nagkaroon ng panalangin na sana nga ay pakawalan na lahat ng mga bihag na hanggang ngayon ay nasa kamay pa ng mga teroristang Hamas. Mga kaibigan, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Gaza sa mga susunod na linggo? Yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka bago ka pa lang sa channel na ito ay baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman ng maliit na channel na ito. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!